Isip ko'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang? Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan? Masdan mo ang mga bata, masdan mo ang mga bata. Ikaw ba'y walang nakikita sa takbo ng buhay nila? Masdan mo ang mga bata. Si Mark ay isa sa mga batang napagkaitang maranasan ang maging isang bata. Sa mura niyang katawan at isipan, napilitan na siyang sumabak sa delikadong paggawa ng paputok. Dahil yan sa kahirapan. Walang pakialam sa mundo, ngunit ang katotohanan, ikaw may naguguluhan. Tayo ay... Ayon sa resulta ng Community-Based Monitoring System ng Pamahalaang Panlalawigan, mahigit 7,000 bata o mahigit sa 1% lamang ang tinukoy na nasa paggawa. Nating buhay, masdan mo ang... Bagaman maliit na porsyento lamang ng mga bata sa lalawigan ang natukoy bilang batang manggagawa, hindi pa rin ito pinagwalang bahala ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan. Binuo ang Provincial Committee on Child Labor sa hangaring makamit ang Zero Child Labor sa Bulacan. Ano ang kanilang nakikita? Mula sa mitsa at pulbura, ngayon ay lapis at papel na ang kanyang hawak. Mula sa nakaambang madilim na kinabukasan, ngayon ay mas malinaw na ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Isa na ngayon si Mark sa mahigit 1,000 batang manggagawa na inalis ng PCCL sa paggawa at sa kasalukuyan ay nag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System ng Department of Education. Si Mark Anthony, siya yung tipo ng bata na masayahin, masipag, saka matyaga sa pag-aaral. Nagpa-participate naman siya, halimbawa, nagtatanong ako, tapos sumasagot siya, nagtataas siya ng kamay, ganun. Tapos gumagawa siya palagi ng assignment. Ngayon, nakakasiguro ako na magiging maganda na yung kinabukasan nila kasi nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral, meron na silang chance sa secondary level. Samantala, ang ina ni Mark na si Aling Jennifer ay tinuruan naman ng panibagong pagkakakitaan upang maging alternatibo nila sa paggawa ng paputok. Nagpapasalamat ako sa training ng PCCL dahil sa laking tulong sa amin. Dahil nakakita ako na extra, hindi na ako gumagawa ng paputok. Nakatulong din ng malaki kay Mark dahil nakapagpatuloy siya ng pag-aaral. Nagpapasalamat po ako kasi nakakapag-aral na po ako at hindi ko na po kailangan magtrabaho. Sana mas marami pang batang katulad ko ang nabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Ang kwento ni Mark ay isa sa mga magagandang kwentong nabuo sa ilang taunang paglilingkod ng Provincial Committee on Child Labor. Ang kwento niya ay kwento ng libo-libo pang batang naisalba ng proyektong Kalinga sa Batang Manggagawa. Ay may pangalan, may karapatan, tumatanda ngunit bata pa rin ang bawat tao. Sana ang kwento ni Mark ay maging kwento rin ng mga batang kasalukuyan pang nasa paggawa. Sana'y marami pang ganitong kwento ang ating marinig. Sana'y marami pang Mark ang maibalik natin sa pagiging bata. Minsan din tayong naging bata. Naglalaro, nag-aaral, hindi nagtatrabaho. Huwag nating hayaang masira ang kinabukasan ng mga tinatawag nating pag-asa ng bayan. Nasa bawat kamay natin ang kasagutan hanggang sa tuluyan ng masugpo ang child labor sa ating lalawigan. May pangalan, may karapatan sa ating